Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Okay, alright. Update po tayo sa kinpoganap at ibang showbiz ganap sa ngayon, guys. Ito yung ating lambayan. Lahat ng larangan ng industriya na tayo ay maging updated sa kinpoganap at ibang showbiz ganap. Ano po tayo magkwentuhan tungkol sa kinpoganap at ang mga showbiz ganap po. Gusto ko lamang po kayong natin sa napaka mahinaw umaga na ating lahat. Okay, umpisa na po natin ang ating updates. Eto na tayo, guys. Spotted na naman yung dalawa sa Hyundai endorsement nila na kung saan po ay isang sasakyan. Marami kasi dito sa mga netizen po ang tinatanong kung kailan daw sila magkaroon ng aprobado or publicity engagement sa atin. Yun po ay tinatanong nila at hindi pa po natin alam niya kung kailan kasi sila lang pong makakasagot niyan at hindi po tayo kasi tayo po ay isa po lang tayong content creator at hindi naman po natin sila makakasama palagi sa kanilang pang-araw-araw. Kaya dito po natin makikita talaga yung sinasabi ng kahusayan nilang dalawa dahil alam naman din natin na sila ay napakabait na tao. Update po tayo sa kanila for today is si Kim Chiu po ay isa sa mga artista tinaguri na binigyan na naman ng bagong karangalan dito sa Pilipinas. At yung mga award dalawa sila ni Paolo Avellino. It's not posted, pero yun po ay nakikita mo sa mga history po nila. May bago tayong update guys for today. Si Paolo Avellino po ay kinausap si Kim Chiu. Yesterday daw ito nangyari guys. Ayon po sa ating legit na sources. Kasi yesterday po it is a Sunday. Ngayon, karoon ata yung ding dalawa. Pero just only, kumbaga ba parang planning for something na parang ganun daw yung term ng ating legit na legit na source natin po. Kasi parang napaka-tahimik at parang seryoso daw yung dalawa na nag-uusap sa gilid na kung saan ayon sa ating legit na sources guys is parang pinaplano daw nila kung saan sila mag-take vacation for this after this movie. Ngayon, ang sagot daw ni Kim is dalhin daw yung pamilya ni Paolo Avellino para magkaroon daw talaga ng masinsinang meet and greet. Parang ganun sa pamilya ni Kimi din. Para makilala ata ng isa't isa yung pamilya nila. Parang ganun ata yung set-up na pinag-usapan daw nila. Yan daw yung idea ni Kim Chiu guys. At syempre, si Paolo Avellino is isang supportive na boyfriend. Ay itong si Paolo is nabuo sa lahat ng gusto ni Kimi. Kaya hit na tayo. Kaya pala itong si Paolo Avellino is sobrang support kay Kimi dahil may pinag-aabalahan na pala siya sa kanilang
business na dalawa. Si Paulo po is bago ito yung usapan na bago sila nagkaroon or bago sila nag-umisa sa kanilang business ni Kimi, ay nag-usap daw muna sila. And then, syempre, pag nag-uusap kasi yung dalawa, hindi natin ito maipagkaila kung ano talaga yung kanilang plano. Pero ayon sa ating mga legit na sources, ay napakaseryoso yung kanilang pinag-uusapang dalawa. Kaya heto na tayo guys, hopefully maging seryoso din yung kanilang puntahan kasi ang sabi nila, sabi yung ating mga legit na sources ay prepared daw sila sa lahat ng bagay pagdating sa kanilang mga pamilya. Ang gusto kasi ni Kimi guys, ang punto kasi ni Kimi dito, ayon sa ating legit na sources is, siyempre ilang taon na din na sila ni Paolo Avellino na magka-love team. And then may mga engagement at saka big party, gano'n yung nagaganap sa kanila at sila din yung palaging nagkakasama or magkakasama. Ang gusto kasi ni Kimi dito is makilala ng lubusan ang isa't isa with both family. Yun yung point dito guys, kasi someday somehow for future or by their future, yun din naman yung kanilang ending eh. Kaya hanggat maaga pa, they will know each other and also their family. Kaya nga po maraming mga netizen po ang natutuwa dahil sa ganyan ng plano nilang dalawa ay maraming naantinag ang puso in behalf sa kagaya nilang mga showbiz na may mga tambalan at the end naman ay naghiwalayan. Pero dito parang nakikita natin yung future to be sa kanila. Sarili kong opinion guys is this is the real fact na dapat gawin nila kasi mas maganda yung makilala nila yung isa't isa together with their family para sa ganon po ay pagdating ng araw alam na nila kung ano yung does and don't nilang dalawa at aware na sila kung ano yung mga tinatawag na soon to be sa kanila. Si Kimi po ay may na. Paparating na tayo sa term na magkakaedad na sila ni Paolo Avellino. And yet, gusto na talaga nila mag-settle for the rest of their life. Kaya nga po, nagpre-prepare sila sa kanilang future dahil ang pagiging asawa o ang pagiging mag-asawa ay hindi lamang yan basta-basta, hindi lamang yan happiness, flesh, or something. This is involved all over, and all over. Lahat-lahat, everything, and especially the finances. Ang financial kasi po ay yan po ay kaakibat ng pagiging isang pamilya o magkaroon ng pamilya. Dahil pag wala ka naman kasing financial, aanin mo naman yung pag-ibig kung ikaw naman ay mamatay sa gutom, di ba? Dapat may pag-ibig, may financial din, may pera din involved. Kaya ito yung pinag-iipunan nila Kimi at saka si Paolo Avellino dahil for the future, hindi sila mahihirapan kahit wala na sila sa showbiz o kahit wala na sila sa sokmed, ay at least may dati na silang ipon para sa kanilang mga anak. Hindi mo talaga maiwasan na mainggit sa kanilang dalawa na tambalan kasi sa dami ng tambalan na narinig ko is wala pa akong narinig na gusto nilang ma-meet ang both side or both parents ng isa't isa. Dito lang ako nakarinig ng gano'n na situation guys at isipin nyo guys marami din mga taga-showbiz ang naiinggit sa kanila talaga dahil aside from kabago-bago pa nila na tambalan, hindi pa sila legal noon na tambalan, ay talagang tinangkilik sila ng mga madlang people at mga netizen. Kaya dito po natin mapagtanto talaga na may mga inggitera din talaga na gustong pabagsakin sila. Sa intention nila na gusto silang pabagsakin ay hindi sila po hindi sila magtatagumpay dyan. Dahil ang pagbagsak ng isang tower, ang pagbagsak ng isang sikat sa showbiz ay hindi yan basta-basta.
Huwag mo silang hanapan ng kusot or huwag mo silang hanapan ng butas para sa ganun po ay maging masaya po ang lahat. At huwag mo din silang hanapan na kung ano-ano dyan. Kasi lahat tayo, ang purpose naman natin sa buhay ay magsakripisyo para sa ating future. At hindi lamang po ay magpasaya din ng tao dahil yan talaga yung kaakibat ng ating success. Lingid sa kaalaman ng lahat na marami din pinagdadaanan ng Kim Pao, hindi lamang sa pagbabashing or hindi lamang sa kanilang eksena, kundi sa mga emotions din po. Pero hindi lang kasi yan nakikita sa SOCMED dahil iyan po ay kanilang tinatago din dahil that is their privacy. Okay, you're right. Another topic po for today na naman tayo, guys. Si Paolo Avellino at saka si Kimi po ay palagi na silang spotted anywhere and anytime. Napaka-showy na nila ngayon sa kanilang emotions or sa kanilang kumbaga pa is sa publiko. Okay, alright. Saka na naman po tayo sa iba na namang topic na kung saan po ay may isa po tayong mga netizen na nagsasabi po sa atin na si Paolo Avellino daw po ay ginagamit lang si Kim Chiu sa pamaraan na sa publicity or sa pagsikat daw ng kanyang pangalan. Is it guys? Is that true? Yan po yung ating nasagap dito sa ating mga comment section kung saan po ay may nag-comment dyan. I don't know if that is true or that is, I don't know, dahil tayo po ay isang commentors or isang supporters ni Kim Chiu sa lahat ng bagay at saka si Paolo Avellino. Kaya nga po kung talagang totoo yung sinasabi ng content or nag-comment yan sa ating content, is paki-comment naman po kayo yung mga ibang opinion guys, kasi ako po ay naninibago dito sa comment na to na sinabi niya na si Kim Chiu po ay si Paolo Avellino po ay ginagamit lang si Kim Chiu dahil lang daw sa kasikatan. Pero sa akin po is hindi naman totoo yan. Kasi kitang-kita naman natin ang ebidensya kung talagang ginagamit siya ni Paolo Avellino. Dahil lahat naman ng mga ginagawa ni Kim Chiu ay suportado yan kay Paolo Avellino at hindi lang yan. Pati sa mga magulang ni Paolo Avellino is napaka-welcome ni Kim Chiu sa kanya, sa kanilang relatives. Kaya nga po itong nag-comment ito, I don't know if this is a buzzers or what kasi hindi ko naman ito kilala. Lahat naman kasi nagko-comment dito guys is hindi natin kilala eh. Kaya kayo guys, yung mga solid Kim Pao dyan, paki-comment down below lang po kung ano yung opinion ninyo dito sa nag-comment na to kasi ako po ay naguguluhan sa kanya. Sobrang inggit kasi siguro ito dahil marami po talaga yung mga nagsasolid Kim Pao sa ngayon at hindi kagaya noon na konti-konti lang. Dahil lata ito sa mga maraming project at saka yung mga blessings na sumusubaybay sa kanila is ito talaga yung napaka kiniinggitan nila sa kanila. Kaya nagsilabasan po lahat yung mga buzzers mga trolls. Dahil dito kasi sobra silang inggit sa Kim Pao. Kaya ito guys, bigyan ko po kayo ng isang opinion na kung saan po ay may isang comment po tayo dito na kung saan po ay parang rineplyan niya yung comment na yun. Ito, kapag inggit pikit, ganun talaga. Kapag wala kang successful sa buhay, huwag kang mandami ng iba. Kasi ang solid Kim Pao or ang Kim Pao tambalan, ayan po ay pinaghirapan nila at hindi po nila yan basta-basta na hinihingi lang sa management. Hindi kagaya ng iba na ang pagsikat ang nanay, sikat din ang magiging anak. Hindi po. Wala pong sikat sa parents silang dalawang itong tambalan na to, kundi ito po ay sariling sikap nila kaya po sila sumikat. Kaya ikaw buzzers na yan, manihimik ka kung wala ka naman ipagsikat or wala kang kasikatan sa buong mundo dahil kilala ka namin at ikaw ay gumagamit lang ng dami account.
Alam namin at booking ka na, noon ka pa. Kaya ka sobrang inggit sa kanila dahil hindi ka pinagbigyan ng management na kung saan po ay humihirit ka ng project. Kaya dito sa atin, sa Solid Kimpaw, lahat po tayo ay maging positibo dahil lahat ng bagay po, pag positibo ka, mas marami kang biyayang makakamtam. Hindi kagaya ng mga bashers na puro negatibo, na wala namang ginagawa kundi mag-comment-comment o kung ano-ano lang. Kaya ito natin matatagpuan kung sino talaga yung totoo nating kaibigan pagdating sa ganitong sitwasyon. Kaya ang totoo nating kaibigan ay ang ating sarili at iyan po ay concern ko lang po sa Kimpaw Tambalan. Okay, maraming salamat madam sa iyong pag-comment dito sa isang bashers na to na kung saan po ay patagilid ang kanyang sinasabi. Hindi ko alam kung saan siya humugot ng ganun na comment, ma'am. Kasi nga, wala naman tayong nakikita na ginagamit lang siya ni Paolo Avellino sa kabila ng kadahilanan na ginagamit lang daw siya ni Paolo Avellino sa kasikatan, which is hindi naman tama po yun. Kaya po sa mga fans po natin dyan, or di lamang po sa fans, kundi sa mga subscribers po din natin na sumusubaybay sa akin, huwag na naman po tayong kalimutan na subscribe ang ating YouTube channel. I-hit po ang notification para sa ganun po is ma-update po kayo sa inyong pang-araw-araw. Ito po si Peanuts Vlog ang nag-update palagi sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat at maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. Ayan po ay isang malaking tulong po sa inyo or tulong ninyo po sa aking pang-araw-araw na pag-update sa inyo guys. Kaya umpisahan nyo na po yung pag-subscribe sa aking YouTube channel dahil lahat ng mga to ay para din po sa inyo. Hanggang dito na lang po ang aking update. Maraming salamat again.